kamay, nanghihina ang katawan at hindi makalakad, nahihirapan ka bang huminga at bumabagal ang tibok ng puso at bumababa ang presyon? Huwag baliwalain ang mga senyalis na ito dahil hindi mo alam, maaaring dinapuan ka na pala ng isang di pangkaraniwang sakit na nagpapahirap sa 3 taong gulang na si Chacha. Isang masayahin at masiglang bata si Chacha. Subalit isang araw, bigla na lang itong nawala ng pakiramdam sa kanyang mga paa na hindi naman kaagad inalintana ng kanyang inang si Mary Grace. Sabi niya, Mama, iihina ako, naiihina ako. Sabi ko, di bumaba ka, kaya mo yan. Sabi niya, hindi nga eh, ayaw. Ayaw, Mama. Tinayo ko siya malapit sa arenola para umihi siya. Napansin ko, hindi niya na maitukod yung mga paa niya. Sa pangalawang araw ay lalo pang lumala ang kalagayan ni Chacha. Pero dahil sa kakulangan sa pera, dinala ni Mary Grace ang kanyang anak sa isang hilot. Ang hatol ng hilot ay nakaapak daw si Chacha ng ibang elemento. Parang wala pang pumasok sa isip ko na maaaring sakit nga yun, ganun. Kasi wala naman hindi siya nilagnat, wala naman eh. Nang sumapit ang ika-4 na araw, tuluyan ang nilamon ng bihirang karamdaman si Chacha. Pagkasugod pa lang namin sa ospital, nakita agad ng doktor kung ano talaga yung sakit niya. Naku, misis, bakit yun ang dinala? Sabi niya, ano yan? Maaaring GBS. Ano nga ba ang Guillain-Barré syndrome? Isang kind ng neuropathy. No? Yung neuropathy, sakit sa ugat na nanggagaling sa gulugod saka sa utak. Related sa isang infection. I guess ang pinaka-importante is avoidance ng mga kondisyones na mapapalapit ka sa infection. Pag kinakailangan, ang kinakain mo, kung pwede lang malinis parate, at saka luto, iwasan ng mga half-cook. Kung minsan naman hindi dahil sa bacteria, pwede rin sa virus, airborne din. No? Although hindi very common yan, pero as I said, some of these Guillain-Barré syndrome ay secondary to viral infection. Pagka na-diagnose ng maaga, bihira na namamatay sa kanila. Ang mga sintomas nito ay ang paninigas ng mga daliri sa kamay at paa, sa panghihina ng mga binti at ng katawan, hindi balanse at hirap sa paglalakad. Sa kaso ni Chacha, naging mabilis ang pagkalat ng pagparalisa ng katawan ni Chacha. Tanging ulo at balikat na lang ang naigagalaw nito. Matapos sumailalim sa gamutan at therapy, unti-unti ay muling nanumbalik ang lakas ni Chacha. Araw-araw may nakikita akong pagbabago sa kanya. Parang sabi ko, konti na lang. Malapit na kami doon. Ang Moebius syndrome at ang Guillain-Barré syndrome, mga hindi pangkaraniwang karamdaman na patunay na ang simpleng kirot ay hindi dapat ipagwalang kibot. Pag may nararamdamang kakaiba, ating agad itong isang guni sa espesyalista. Yan, Pards, hindi porket rare, ha? Hindi porket rare, pababayaan mo. I mean, pagka nakakita ng symptoms na ganyan, ano po, pinakamagandang pa-check agad yan. Kasi maaaring maging ganung kalala yung mga sakit na dumapo. Alam nyo, sa mga painting, pag rare ang painting mo, bida ka. Pero ang sakit mo, pag rare, medyo mag-ingat ka na. Mahirap, Medyo syempre, pa-check kasi mo na. una muna, hindi alam kung saan nagmumula. Okay. Mga kaibigan, eto ngayon, mula sa mga sakit na pambihira, baka naman partner gusto mo ng privacy. Mga hideaway, mga sekretong lugar na pwede niyong puntahan para walang gagambala sa inyo. Mga kaibigan, kasama na dyan ang Hernando's Hideaway. Dyan, dyan. Dan, 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 dan. O, hala, tara na. Tara dun tayo sa Joey's Hideaway. Uy.